mula sa awit. Awit in English is Psalm chapter 84, verse 1 to 12. To the chief musician upon Gittith, a psalm of the sons of Korah. Babasahin ko po sa Tagalog, mga kaibigan. Kay inam ng iyong mga tabernakulo, o Panginoon ng mga hukbo. Ang ganda nito, mga kaibigan, dahil in English, how amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts. Yung bang na-appreciate or yun bang isang bagay na maganda ay napuri ng anak ng Korah dahil siya ang sumulat dito. At sabi niya, ang kaluluwa ko'y aasam-asam, oo, nang lulupaypay sa mga looban ng Panginoon. Ang puso ko't laman ay dumadaing sa buhay na Diyos. Imagine, mga kaibigan, ang kaluluwa. So, ibig sabihin yung kalubluuban sa loob natin. Kung tayo, mga kaibigan, ganun din po ba tayo? Halimbawa, pag pupunta tayo sa tabernacle, itong sinabi, tabernacle bang, kagaya sa atin ngayon, yung pinupuntahan nating churches, mga simbahan, building church, pag maganda yung church, diba napupuri natin ang ganda ng church ng Panginoon, ng simbahan, no? Yung building ang tinutukoy ko po dito, mga kaibigan. Kasi tayo ang tunay na church ng Panginoon. At yung building dito ay napuri, no? At sabi niya na ang kaluluwa ko'y asam-asam, oo, nang lulupaypay sa mga kalooban ng Panginoon. So bagay ang kalooban niya ay hinahanap niya ng lulupaypay sa mga kalooban ng Panginoon. Ang puso ko't laman ay dumadaing sa buhay na Diyos. So yung desire, yung kaluluwa niya ay yung naghahanap sa presensya ng Panginoon. Parang ganun, no, ang nanawaan ko dito. And then, sabi dito sa verse 3, oo, ang maya ay nakasumpong ng bahay at ang langay-langayan ay nagpugad para sa kanya at mapaglalapagan niya ang kanyang inakay sa pakatuwid bagay iyong mga dambana, o Panginoon ng mga hukbo, Hari at Diyos. The sparrow had found a house. Ito kasumbingay ang mga kaibigan. The sparrow had found a house, and the swallow a nest of herself, where they may lay her young, at thine altars, O Lord of hosts, my King and my God.